Opo, eto na, ready na ang ating next na bisita, Bombukim. Ito pag-usapan natin, Yan. itong mga tampok na tourist spots, mga heritage dito sa bayan ng Daet, sa kapital Mhm. ng Camarines Norte. Siyempre, bahagi ito ng pagdiriwang natin ng National Heritage Ma Month. Okay, sige, wag na nating patagalin pa. Kapiling po natin ngayon ang isa sa mga ginagalangan na opisyal for the third time dito sa ating programa, si Councilor o si Consi Benjamin Marlon Bandilaria, ayan, ng Daet, Camarines Norte. So yon, magandang tanghali po, Consi. Welcome po muli sa aming program. Dalawa kami ngayon, Consi, si Bombo Kier and si Oo. Bombo Kim. Ayan. So bati muna kayo, Sir Consi, sa atin pong mga listeners and viewers. Pagbigay galang sa iyo, Bombo Kier at Kuya Kim. Ayan, at syempre sa lahat po ng mga taga-Daet at sa lahat po ng inaabot ng inyong himpilan sa buong Pilipinas. Magandang tanghali po sa inyong lahat, lalo sa buong Camarines Norte. Okay po, yun. Eto, Konsi, pag-usapan po natin, palibasa National Heritage Month ngayon. Eto, itampok natin yung mga magagandang tanawin o tourist spots or mga heritage dito sa Daet. Ano ba, Konsi, yung siguro mga hidden gems natin? No? Ano bang meron dito sa Daet na talagang ipinagmamalaki natin na wala sa iba, dito lang sa Daet makikita? Konsi. Opo, syempre una po sa lahat, nais namin ipagmalaki na ang Daet po ay tinatawag naming Home of the First. Pag sinabi pong Home of the First, napakarami pong una sa Daet. Una po sa lahat, syempre, ang kauna-unahang bantayog ni Jose Rizal na matatagpuan po sa amin, sa Daet mismo. At alam niyo po, pagdating naman sa surfing, number 1 po, ang kauna-unahan din na gumawa ng surfing board ay taga-Daet din po. Actually, sa totoo lang, Bombo Kier, meron nga rin kaming gustong ilaban na pagdating po sa Home of the First Surfing. Actually, hindi po ang Baler kundi Daet din po. Dahil meron po tayong mga ebidensya na noon pa man meron na pong nagsisurf dito sa amin sa bayan po ng Daet. At bukod po doon, marami pang mga kilalang tao pagdating sa arts na una po sa Daet, Camarines Norte. Kaya kung kayo po ay magagawi sa amin, especially po sa aming tourism office, kung saan katabi po ang aming museum, andun po sila Ma'am Jocelyn Sarical at aming mga staff para mas maipakilala pa po sa inyo kung ano po ang mga una sa Daet. Okay po iyon. So nakaka-proud naman ito, Konsi, magandang puntahan 'yan pagka may time. Eto, Konsi, kasi dito yung kilala rin po ang Daet sa ayun nga, sa Pinyasan Festival. May Yes po. bantayog pa po ni Rizal. Bukod diyan, Konsi, ano pa po yung parte ng kultura o kasaysayan ng Daet ang gusto po ninyong i-promote bilang quote and quote pamana? Konsi. Actually po, isa sa hindi alam po ng lahat pagdating po sa history, ito po ang gusto namin ipakilala, ang Daet Revolt o ang Daet Revolution, na kung saan maaring una rin po sa Daet, Camarines Norte ang kauna-unahang revolusyon nung panahon. Kaya nga po, joke po dati ng gobernador namin nung siya po ay nagkaroon ng speech nung pong Bantayog. Sabi niya, kulang daw yung race ng araw. Kasi di ba, Bombo Kier, alam naman natin na yung ibig sabihin ng araw, yung mga race sa bandila ng Pilipinas, ayun po yung mga 8 probinsya na nagkaroon ng revolusyon ng araw. Tama? Kaya paano kaya kung halimbawa malaman sa history na Daet pala yung una pagdating sa revolusyon, hindi kaya nadagdagan ng isa pang race ng Camarines nung araw para maging iba yung design ng bandila. So, isa po yan sa mga inaaral natin at talagang pinagmamalaki ang Daet Revolution o Daet Revolt, na kung saan gusto po natin ang inyong lingkod na magkaroon din ng ordinansa na maituro po ito sa lahat ng mga eskwelahan dito, lalong higit sa amin sa Camarines Norte, at kung kaya po naming maipakilala sa buong Pilipinas. Kasi sa pagkakaalam ko lang, Konsi, correct me if I'm wrong. Yan, nasa pagkakaalam ko lang, Konsi, yung unang monumento ni Rizal, parang dito rin yata sa Daet yun.
Paano po 'yun pinapangalagaan ng LGU ngayon, kasi isang malaking karangalan 'to, buong Pilipinas, tapos tayo sa dait yung ano, nagkaroon ng unang monumento ni Rizal, Konsi. Pinagmamalaki namin ito pagdating pa lang po sa mga logo. Kahit po ito pong kasuotan ko, makikita nyo, meron pong logo ng Bantayog ni Rizal. So halos lahat po ng mga organisasyon sa DAET, lalong higit po ang logo ng LGU DAET, makikita nyo po yung logo talaga o yung Bantayog ni Rizal. Siyempre po, pinagmamalaki natin to kasi sa lahat po sa buong Pilipinas, sa buong mundo, ito po ang kauna-unahang bantayog na ginawa po para po kay Jose Rizal. Kaya sa pangangalaga po ng provincial capital, especially po ng provincial tourism, ito po ay mini-maintain yung kagandahan. Actually po may plano po ang provincial tourism na i-renovate yung paligid, mas pagandahin para po mas kaakit-akit sa mga turista. Opo, 'yun. So ito, mga second to the last question na lang, Konsi, bago ko ilipat kay Bombo Kim ang pagkakataon na magtanong sa inyo. Bilang kayo po yung head ng tourism committee dito po sa DAET, ano po ba, Konsi, yung mga programa niyo ngayon sa LGU DAET ngayong May para sa National Heritage Month? May mga tour ba tayo, exhibit, mga ganon, or cultural show, Konsi? Actually po, continuous naman po yung ating exhibit dun sa ating museum. Lagi naman po may mga pupunta mga bisita na taga-lokal at iba-ibang bayan. Kaya lang pagdating po sa show, ngayon po kasi wala pa tayong napag-uusapan kasi wala pa pong nilalabas na opisyal na pahayag ang ating mayor, lalong higit po para sa Pinyasan Festival. Kasi alam naman po natin yung sitwasyon ng bansa pagdating sa gasolina, pagtaas ng bilihin. Pero kami naman po ni Ma'am Jocelyn, actually may isa po tayong resolusyon na napondohan po ng ating LGU sa pamamagitan po ni Mayor Rosano Valencia. Yung pong aming gagawing iconic parang stage po na may malaking wave na kung saan ilalagay po natin to sa Bagasbas Beach. May parang isang malaking statue po siya, tapos meron po sa gitna na made of cement din po na surfboard na kung saan doon ka po tatayo sa gitna mismo, tapos may malaking wave po sa taas nyo. So ito pong iconic na gagawin natin para po to sa turismo, para po mas ma-promote especially the surfing capital po ng Camarines Norte ang DAET. Opo, 'yun. Pero ito, Konsi, paano po ba binabalanse ng DAET yung tourism income at mga heritage protection? Halimbawa, kung dadami kasi, Konsi, yung turista sa mga lumang simbahan, baka masira po 'yun, Konsi. Opo, siyempre po, meron naman po tayong mga sinusunod na procedure, lalo-lalo po pagdating sa tourism, may mga safety standards po tayo. Kaya nga po, dito sa atin sa Bicol Speaking Town, tayo po ang inyong pong lingkod, katuwang po ang 7 bayan, ang 7 konsehal na committee in charge sa tourism at mga 7 tourism officer. May nilunsad po tayo na ginagawa ngayon at ito po yung pinag-aaralan natin, ang 2DT Circuit o Second District Tourism Circuit, na kung saan lahat po ng safety procedure, tourism standard ay nakapaloob na po dito. I-offer po natin ang iba't ibang bayan sa Second District, katulad po ng Vinsons, Mercedes, Talisay, San Lorenzo, San Vicente, Basod at Daet, na kung saan po gagawa tayo ng mga tourism packages na i-offer po natin lahat ng tourism spot, hindi lamang sa Daet, kundi mga karatig bayan. Kasi po, sa tulong po nito, mas mababantayan po natin yung mga safety standard pagdating sa mga turista, yung pong standard ng hotel, yung kaayusan, kalinisan, lahat po yan mapapalo po dito sa 2DT Circuit. At bukod po doon, syempre, mas mapopromote po natin yung iba't ibang bayan, katulad po dito sa Daet, ilan po yung aming tourism spot. Ngayon, kung may isa pong turista na naghahanap po ng mga iba pang gusto, katulad kung gusto po nila ay mga islands, so i-offer po natin ang Vinsons, ang Mercedes. Kung gusto naman po nila ng extreme activity, i-offer po ng Daet ang Basud, ang San Lorenzo, San Vicente, katulad po sa kanila meron silang canyoneering, or kung gusto po nila pwede silang pumunta sa Mother Tree dito po sa bayan po ng Basud at iba't iba po. Kaya ito pong 2DT Circuit, inaayos po natin, pinaplano sa tulong po ng Provincial Tourism. Kaya po nagpapasalamat din kami sa aming gobernador at vice governor na talagang grabe yung support. At syempre sa amin pong mga mayor sa 7 bayan na talagang magtutulungan po para sa 2DT Circuit na ito. Okay po. Ito last question na lang, Konsi, bago ko ibigay kay Bombo Kim.
marami pong heritage house diyan po sa poblasyon ng Daet. May Yes ordinance po. po ba or tulong na ang LGU para hindi po ibenta or gibain ng may-ari yung mga heritage house na yon, Konsi? Yes po, katulad po nung sa isang heritage house po natin sa family Timoner, sa bayan po sa pinakasentro po ng bayan. Actually po, meron din tayo yung sa Lukban, magkaharapan lang din po yon sa Lukban family. Meron po tayong ang National ano po kasi Historical Commission, meron pong pag-aalaga kumbaga pagdating sa proteksyon ng mga old houses po. Yun nga lang po, dito po sa Daet, kung sasabihin may tulong, wala po kasi tayong ah, parang fund para po sa ganyan. Pero kagandahan naman po yung pamilya mismo ng Timoner talagang inaalagaan po yung heritage house ng kanilang buong angkan. Ganon din po yung sa Lukban. Okay po. So sige, Konsi, ibigay ko naman ang linya kay Bombo Kim para makapagtanong din po sa inyo. Bombo Kim? Sige Ayan, po. magandang umaga po ulit, Konsi, Bomukimo Ramos ito. Siguro mga konting katanungan lang. Unang-una po, speaking of, na-mention na po kasi ni Bombokir, itong kumbaga gawain natin dyan sa LGU para dito sa ating mga heritage houses. Meron po ba or kamusta itong implementation if meron na mga programa at polisiya ang DAET para patuloy na tangkilikin at pangalagaan ng turismo o yung mga tampukan ng turismo dito po sa ating lugar? Halaan lalo ang LGU Daet. Isa po sa mission, vision at goal po nila ngayon ay mas mapataas po namin ang turismo dito po sa bayan. Kaya nga po kami, may mga ginagawa po kaming hakbangin katulad po nitong 2DT Circuit, as katulad po nitong gagawin naming iconic landmark sa Barangay Bagasbas at iba pa pong mga aktibidades. Yun nga lamang po, dahil nga sa problema natin dito sa kinakasakutan ng Pilipinas pagdating po ng buong mundo pagdating po sa pagtaas ng bilihin, ng krudo, medyo wala pa po tayong masasabi kung ano po yung mga activity pa, lalo higit dito para sa Pinyasan dahil wala pa pong official na nasasabi ang ating mayor. Pero tayo naman po sa dami po ng mga ordinansa at resolution po na naipasa natin, kagandahan po, napondohan po ng ating Congresswoman Rosemary Panotes, yung ibang mga pakalsada, ganoon din po si Governor Dong Padilla, na isa po sa mga plano natin dito po sa Bayan ng Daet madagdagan yung mga tourism spot. So isa po dyan, yung pong sa Barangay Alawihaw, yung Eco Dam namin. Kausap ko lang po kahapon si Kapitan Palencia at nung nakaraan po galing po tayo sa NIA para mapag-usapan po kung ano pa yung ikagaganda po ng lugar na yon kasi marami pong potensyal na pwedeng gawin doon sa aming dam dito po sa Alawihaw. So may resolution po tayong naipasa dyan. Yun na po yung Eco Tourism Dam po ng Barangay Alawihaw. At ganoon din po, galing na po tayo ng DPWH yung nakaraan para mapondohan na po ni Congresswoman Rosemary Panotes yung pong ating, meron po kasi tayo dito Old Spanish Bridge sa Barangay Uno. Panahon pa po ng tatay ko na ito'y nilalaban na maayos kasi isa rin po ito sa talagang historical landmark ng bayan po ng Daet. Bukod po doon, meron din tayong gustong maayos sa Barangay Mambalite dahil marami po itong mga fruit bats na talagang halos libo na ang lalaki, napakaganda pong tanawin at yung pong ilog nila doon ay maganda pong malagyan ng river cruise. At tayo din po bilang konsehal may naipasa po tayo na isang ordinansa, ito po ang Likhang Daetenyo na kung saan magbibigay po tayo ng 50 scholarship sa mga kabataan po sa bayan ng Daet, 30 dancers and 20 singers na kung saan ito po mga kabataang ito ay tuturuan po natin ng mga iba't ibang sayaw, awit na kung saan magpapakita po ng kultura ng bayan ng Daet at ng Camarines Norte. Ayun, siguro Konsi, last question na lang po sa akin. Kamusta po siguro, provided the efforts of DAET, since kayo yung chair nitong tourism, kamusta po yung rate ng tourism or siguro dami ng turista na pumupunta sa mga ating heritage dyan sa DAET? And kamusta din po yung income generation since may revenue din naman po ang gobyerno natatanggap mula dito? Opo, yung katotohanan po niyan pagdating po sa pupuntang tao, nadadagdagan naman. Kaya lang pagdating po sa income generating, sa totoo lang po dahil nga konti lamang yung mga tourism spot dito sa bayan ng Daet, hindi po masyado nating nakikita yon.
kumbaga hindi natin nabibigyan ng datos. Kaya nga po, itong 2DT circuit, isa rin po sa layunin nito, makita po yung mga turistang darating, lahat po ng papasok ng hotel. Kasi ito pong 2DT circuit natin, ultimong mga hotel po, ipaparegister natin doon sa circuit, yung mga restaurant. So ang mangyayari po, lahat ng turista na papasok ng Camarines Norte, lalo po sa 2nd District, pinakaunang araw po nila ay sa Daet. So ang mangyayari po, mas makikita na po natin kung ilang turista ba, yung pong mga business dito, mas matutulungan po natin na lumago dahil marami po tayong mahihikayat. Kasi sa ngayon po, pagdating sa data, kung gaano ba kalaki yung naitutulong nito pagdating sa negosyo, wala po tayong hawak. Kaya po, inaasam-asam natin na maipatuloy na po natin itong 2DT circuit dahil malaki po ang maitutulong nito, hindi lamang po sa turista, kundi po sa pagninegosyo. With that, Consi, papasa ko na po kay Bong Bukir itong mga katanungan. Salamat po. Okay, Yes, balik pa. sa akin, Konsi, mga ilang katanungan na lang ito, Konsi. Una, ano Konsi yung number one na challenge natin sa DAET pagdating sa pag-promote ng mga local heritage, Konsi? Bakit ko po nasabi? Kasi ako po, nasabi ko sa aming tourism officer na pinakamahalaga na una pong mahikayat natin, hindi po yung mga turista sa labas. Pinakauna po dapat yung mismong tayo, mismong taga Camarines Norte. Kaya nga po isa rin sa gusto namin mangyari, ito pong surfing natin maging institutionalized. Pag sinabi pong institutionalized, pagdating po sa mga colleges, dito po sa aming paaralan, kami po ni Bukal Balani, pinag-aaralan po namin na kung pwede ba na yung PE subject na swimming, instead swimming, igagawin po nating surfing. Bakit po namin gusto mangyari yon? Kasi kung yung mga lokal po mismo, mga taga-Daet, mga taga-Camarines Norte, ay maiingganyo po namin na mag-surf at mas puntahan yung aming mga local tourism spot, mas makakapaghikayat po sila mismo na makilala nila sa labas. Sabi nga po nila, dapat ang turismo ay ako. Magsimula po ito sa sarili natin. Kaya yun po yung talagang pinag-aaralan namin ni Ma'am Jocelyn Sarical, na mas mahikayat po. Siyempre, una yung mga locals, yung mga taga-probinsya, bago po namin hikayatin yung mga taga-labas. Opo, iyon. Ito, mga second to the last question na lang, Konsi. Kayo po bilang konsihal and kayo po yung chair nitong tourism, paano po ninyo hinihikayat yung mga kabataan po natin sa DAET na syempre mahalin po yung sarili nating history at culture? Ngayong, yun nga, may yung iba interesado sa TikTok, may K-pop pa. paano niyo sila hinihikayat, Konsi? Katulad po nung nakaraang pinyasan, pinasok na po namin yung storyline, yung pong sinasabi ko kanina na Daet Revolt, na kung saan binibigyan po ng empasiya yung kwento kung paano po ba nagsimula yung revolusyon dito sa Daet. Kasi sabi nga po namin, pagdating sa pinyasan, kilala na po ang Daet. Pero mas gusto naming ipakilala yung history, yung kabayanihan, yung mga sakripisyo, yung mga pagod at hirap ng mga Pilipino nung araw na talagang gumawa po, nagbuwis ng buhay para po sa ating kalayaan. So yan po ang pinaka-focus namin ngayon, yung ipakilala ang Daet Revolt, hindi lamang sa mga kabataan, kundi sa lahat. Kaya nga po, kausap din po natin ang chairman sa education. Sabi ko sa aking vice president na si Iya, ano kaya kung pag-aralan natin kung paano ba natin ipapasok yung Daet Revolution history sa mga paaralan. Kasi kung yung pong mga kamag-aral natin, yung mga estudyante natin, alam yung history, mas maisa sa puso po nila yung pangyayari. Kasi ang problema po, hindi alam ng karamihan kung ano ba nangyari sa Daet Revolt. Kaya nga sabi namin, magsimula tayo doon sa mga kabataan, doon sa mga mag-aaral. Opo. Okay, very well said, Konsi. Ito, Konsi, bago tayo magtapos sa ating interview, kung may mga nanonood sa atin or para sa mga nanonood sa atin na daitenyo, o mga taga-Daet, ano po yung isang simpleng bagay na siguro pwede nilang gawin ngayong National Heritage Month naman para makatulong sa turismo natin sa Daet? Pero hindi na kailangan gumastos pa, Konsi. Ayan, una po sa lahat, ini-invite ko po kayo na magpasyal po sa ating museum sa lumang munisipyo po. Karatig lang po nito ang kauna-unahang bantayog ni Rizal. Kung ako po sa inyo, pumunta kayo doon, pag-aralan niyo po yung ating history,
mag-selfie, i-post, ipagmalaki po sa hindi lamang sa mga kamag-anak kundi sa mismong Facebook account nyo na ito ang kauna-unahang Bantayog ni Rizal para yung mga kaibigan nyo po, mga hindi taga Camarines Norte, mga hindi Bicolano, ay makita po yung unang Bantayog ni Rizal. Kasi tandaan po natin, yung pagiging turismo po dapat nagsisimula sa atin. Tayo po mismo ang dapat magmalaki, dapat magpakilala kung anong meron po sa bayan natin. At yan po ang kauna-unahang Bantayog ni Rizal.